Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo po, Tatay Papsi, kila Kuya Bal, sa Team Kalinga po. Sobrang salamat po sa kanila, kay Ate Edna. Napakabait po nilang mga tao, sobra po. Maraming salamat po. Isang mapagpalang hapon mga kalingap, mga kaibigan, sa ngayon po ay papasyalan po natin sila Elizabeth at Rebecca. Alamin po natin kung nandito pa po sila. Sila po ay mga kapatid ni Pinyil. Si Elizabeth po ay panganay at si Rebecca ay bunso pong kapatid. Naisip po natin na pasyalan sila at kumustahin din po para malaman natin kung ano po yung kanilang sitwasyon. Na mabula po ng si Pinyil ay nala na po nila Ate Edna, Kuya Bal Santos Matubang sa Dait. Gustahin pa rin po natin yung kanyang mga kapatid kung nandito pa po sa kanilang bahay sa ngayon. Unang-una nagpapasalamat tayo kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap, Rab. Shout out sa ating ambassador ng Pilar, Sorsogon, si Kalingap Pusi, at sa ating kasamahan Maramara 77 Vlog, at shoutout din sa ambassador ng Gumaka, J. Morillo Vlogs, sa kanyang deputy Kalingap Lydia, at sa kasamahan din nila na si Billionis TV. At ayun, nagpapasalamat din tayo ng marami kay Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Chunila Reyes, Tita Eman Farm Channel, Irene Pahoyo, Mil Lapitan Hong Kong. At shoutout din kay Mama Sinya Vlog, Dialabs Official. Maraming salamat din Kindred TV, at shoutout sa iyo Maria Cusinera. Mga kalingap, mga kaibigan, maraming salamat po sa support ninyo sa inyong lingkod, Kalingap Tatay Papsi. At sana po wag po tayo magsawang suportahan yung mga uploads natin, mga upload charity vlog po natin. Huwag po natin kakalimutan i-share at mag-like po mga kalingap, mga kaibigan, kasi malaking tulong po yan sa ating channel. So mga kalingap, mga kaibigan, again maraming salamat po, at tara po, samahan niyo po ako at kukumustahin po natin at alamin po natin yung magkapatid na Elizabeth at Rebecca, kung sila po ay nandito pa sa kanilang bahay. Ayun, magandang hapon, Elizabeth, kumusta ka naman? Okay lang po. Kanina pabiyahe na sana kami ng pinsan ko, hindi naman natuloy at wala nang bus. Saan ang biyahe nyo sana? Pakbaw. Uwi ka na sana. Opo. Bakit kailangan mong magmadali? Ilang araw pa lang naman. Yun nga po yung anak ko naman daw po nilalagnat daw, inuubo. Naiinis nga po ako. Yun yung dahilan sa akin palagi kapag nasa malayo ako. Na yung anak ko. Sino ang nagbalita sa'yo? Yung asawa ko po. Yun, matamlay daw, inuubo palagi. Kailan pa daw yun? Yung lang po nung... Kaya ano ba ngayon? Pagkatapos siguro ng ni Papa, sinakto din nila. Ewan ko kung totoo o hindi. Nararamdaman ko naman po yung kasi ina ako . Simula nung si Papa mo na ilibing na kayo dito, ano yung mga naramdaman mo? Pwede bang malaman? Sabi sa akin nila Ate Jo, nararamdaman daw nila si Papa. Sabi na nandito pa, hindi pa umaalis. Kanina naisip ko rin baka ayaw pa talaga akong paalisin ni Papa. Kaya yun, sinakto niyang wala pang bus. Baka naano niya pa akong wag mo nang umalis. Intindihan ko naman. Nararamdaman ko naman siya dito. Kagaya niya na wala na yung dalawa kong wala na dito yung dalawa kong kapatid, ako na lang. Siguro na din na tawag doon, namumundo. Nalulungkot. Ako nalulungkot. Si Rebecca, ano yung balita ninyo? Ayun po, nandun na po kahapon pa sa nakarating na sila sa Bataan. So, ibig sabihin, magkalayo din pala kayo ng inuwian dun sa Opo. Ano ba yun? Norte.
Oo, kasi ikaw, Bataan. Ay siya po, Bataan, ako po Isabela. Siya yung Bataan, ikaw ay Isabela. Isabela. So, ibig sabihin, ikaw yung malayo. Opo. Okay. Ano yung wala naman siyang nasasabi sa'yo na kung ano man kay si Rebecca, wala namang Wala naman nasasabi. po nasabi sa, wala naman. So, ibig sabihin, magkasama sila ng kanyang kinakasama doon. Opo, magkasama po sila. Okay. Sa ngayon na plano mong umuwi ng Isabela na, mga kailan ka naman uli makakabalik ng Bicol? Hindi ko po hindi ko po alam pa kung kailan. Pero yun, kung uwi man po ako ni Isabela, wala, kalayo-layo na naman kaming tatlo. Kaming dalawa ni Pinyel, yun, komunikasyon sa video call. Alos kapag nandito para naman ako, video call kami po ni Pinyel. Usap kaming dalawa. Kumusta na? Okay naman daw po siya doon. Okay naman siya doon. Opo. Pinaalam ko nga po sa kanya kanina na babae na po sana. Kung gusto niya nga po 15, hintayin ko daw po sila 15, pupunta raw po sila dito. Mas okay siguro na kahit pa paano, kasi 'di ba nung pagkalibing pa lang ng papa ninyo, no, 'di ba? Nagkalayo-layo agad kayo ni lalong-lalo si Pinyel kasi yun nga nakapagdesisyon ka agad na sumama doon kila Ate Edna, kila Kuya Bal, 'di ba? So siguro ito yung kasi matagal-tagal naman yata kayo yung huling nagkakasama, 'di ba? Magmula nung nagkasakit, ilang taon bang magmula nung umalis ka dito na nagkaroon ka ng pamilya, ilang taon bang hindi kayo nagkita? 3 years. 3 years, 'di ba? Pagkalipas ng 3 years is nagkita-kita kayong muli nung si papa ninyo is gano'n na yung sitwasyon. At ayun nga, pasalamat pa rin kayo at kahit papaano inabutan nyo pa ng buhay, di ba? Inabutan nyo pa naman ng buhay si papa nyo, di ba? Inabutan ko po. Okay, so yun nga, pagkatapos ng kanyang pagkahatid sa kanyang huling hantungan, ay nagkahiwa-hiwalay kayong muli agad-agad. Hindi na naumagahan, tama? No, opo, hindi na. Hindi na naumagahan. Bagkus nung pagkatapos is nagkahiwa-hiwalay na kayo. Siguro mas siguro na kahit paano sa loob naman ng 3 years ka mo, tapos nung nagkita-kita kayong muli, yun na nga yung papa ninyo, then ayun yung hiling ni Pinyel na kung pwede is hintayin ka dito pagbalik niya dito, di ba? Baka pwedeng pagbigyan niyo yung kapatid ninyo para naman at least, kasi si Rebecca is nandoon na nga talaga, nasa malayo na. Ikaw nandito pa. Dapat mapagbigyan mo rin si Pinyel para kahit kinabukasan ka na 15 ka mo, tapos kinabukasan 16, pwedeng umuwi ka na doon para at least magkakwentuhan naman kayo magkapatid, di ba? Baka pwedeng pagbigyan mo muna siya. Paano po yan, tati? Nakakuha po ko kanina ng Ng ticket? Wala namang problema yan. Tsaka nabayaran ko na doon sa lalaki. Wala namang problema yan kasi reschedule lang naman yan. Kung may bawas naman doon or parang pwede naman nating, kahit ako pwede kong bayaran yung ng ticket mo. Para at least naman, para naman ito sa inyong magkapatid. Lalong-lalo na kay Pinyel. Kasi siyempre, na-miss din kayo. Siguro, kaya ayun nga, humiling siya ng kahit paano, hintayin mo siya na makauwi muna dito. Wala namang problema yon kung pwede ko naman na abunuhan or additional na magbayad tayo doon ng konting para sa kahilingan din naman ng kapatid ninyo. Kasi ikaw mismo hindi nakakasigurado kung kailan ka na naman uli makakauwi ng Bicol, di ba? At si Pinyel, siyempre, kahit nasabihin natin na nasa magandang kalagayan siya sa ngayon, pero kayo, mamimiss niya. Hindi mo ba siya namimiss? Mimiss po sobra ilang araw lang naman kayo, ilang linggo lang naman po kami dito nagkita-kita. Ganun lang, tapos umalis na din talaga siya. Lalo na si Rebecca, umalis din agad noon. Pagkaalis nila Pinyel, umalis na din agad. Hindi man lang pinaumagahan. Di ba? Opo. Si Rebecca, sabi mo nga, hindi naman kayo totally magkalapit doon sa lugar na yun, di ba? Magkalayo pa rin kayo.
Kaya hindi kayo lagi-lagi nagbabanding. 'Di ba? Ang ano ko naman dito, yung magkabanding muna kayo muli ni Pinyel. Kasi ang ano natin dito, yung mamimiss nyo yung isa't isa. Kasi para sa akin nga sana kung gugustuhin nga lang or papayagan ng lahat, pero hindi mangyari kasi unang-una may pamilya ka. Si Rebecca is may kinakasama naman din, pero si Pinyel wala sanang problema, di ba? Kahit nasabihin natin na si Pinyel ay nandoon sa piling nila Kuya Bal Santos Matubang at Ate Edna, pero wala naman problema yung kasi anytime naman pag sinabi ni Pinyel or sabi ni Pinyel na kung pwede na pumasyal dito sana sa lugar na to, walang problema, di ba? Ang problema nga yung sa inyo, may mga ikaw may talagang asawa ka. Nakasal na ba kayo ng asawa mo? Hindi pa. Hindi po. Ano ba yung trabaho mo dun sa anong Isabela? Opo, wala po. Siya lang yung may trabaho, yung kalakal. Yung trabaho niya dun. Anong trabaho ng kinakaasawa mo doon? Yung kalakal po. Kalakal? Yung kukuha po siya ng mga bakal, mga bote dyan sa kalsada, nakakulong-kulong po siya. Yun, tapos ibebenta niya kung magkano. May puhunan po siya doon na manghiram siya ng 1,000 kung magkano po. Mabibili niya, ganun. Ano ba yung tinitira nyo doon, sariling bahay? Hindi po, sa tatay niya po. Sa tatay niya? Opo. Okay naman kasi sa tatay naman wala namang upa, di ba? Opo. Ang binabayaran nyo doon, kuryente, yung tubig binabayaran nyo rin. Tubig. Ganun. Tubig, kuryente, binabayaran nyo. Di ba nabanggit mo na ang trabaho ng asawa mo doon is sa mga ngalakal? Opo. Magkano naman yung kinikita ng asawa mo doon sa ganung trabaho? Ano po, 150 ganun po, mga 250. Tapos pag yung sobrang ulan po araw-araw yun, wala po talaga silang kalakal nun. And minsanan lang pag mga kakalakal, hindi naman po sa araw-araw. Pag sinaswerte, yun lang. Yun nga, nasabi mo na yung puhunan, inihiram ba? Opo, hinihiram po. Mga 1,000 po inihiram. Paminsan makukuha po niya doon 250, 150, ganun po. Okay. Ano yung dating trabaho ng asawa mo? Construction po. Construction. Bakit umalis siya dun sa pagiging Mahirap construction? po kasi yung sa sa kanya po yun, nahihirapan po siya kasi maghapon, tas yung sweldo po, sabi na naman po sa akin. Kaya lumipat na lang po siya dun sa kalakal. Okay. Ano yung ginamit niya sa pangangalakal? Sarili niya, hindi? Hindi po, nagbaboundary po siya. Ay, ganun. Binabayaran niya pa yung ginagamit niya? Yung sasakyan po na ginagamit niya po. Yung ginagamit niya sa pangangalakal niya, binabayaran niya pa? Opo. Ganun. Tsaka yung gasolina pa po ng motor sa kanya din po. Kaya minsan wala nang titira po sa sa kinikita niya kasi yung boundary tsaka yung gasolina. So, ibig sabihin pala, ang sitwasyon nyo rin doon sa Isabela is masasabing mahirap. Mahirap pa rin. Ilan taon na bang nagsasama kayo ng asawa mo? 3 years. 3 years na. rin, opo. Okay. Buti isa pa lang yung anak ninyo. Opo. May balak pa ba? Bata pa naman po ako, tapos siya. Ilang taon pa lang po siya, 30. Ako 20. Pero yun nga, may balak pa. May bahala pa po yan kasi may asawa po Nagtabi po, di naman po yun maiiwasan. Pero kung may control, yun din naman maiiwasan po. Okay. Mahirap kasi pag magdumami, di ba? Opo, mahirap. Sa ganong sitwasyon na, yun nga, yung trabaho pala ng asawa mo naman doon is ganun. Tapos ikaw ba, ano ba yung alam mong trabaho? Ano yung dati mong trabaho pala Sa noon? bahay po. Yung ang tawag doon? Sa bahay po, ng house, ano ba yan? Tagalinis po sa bahay. Tagaluto, Okay. ganun po. Kasambahay. Yun, kasambahay po. Matagal ka bang naging kasambahay? Opo, kasama ko pa po nun yung mama ko. Bago po kami nagkakilala yun po yung. Kahit po dito pa lang ako nun, nung hindi na po ako nakakapag-aral yun. Kasambahay po sa Legazpi, sa Daraga, kasama ko po si tita. Tapos nung nasa Bataan na po ako, kasama ko naman po yung mama ko. Yun, 1 taon po kami dun yung kasambahay po.
Okay. So ilang taon ka pa lang noon nung naging kasambahay ka? Mga siguro po yung grade ano ako, mga 15 ganun po. Pero di ko po sinasabi nun sa amo ko po na ganun ako kasi hindi po talaga tatanggapin. Kasama ko pa po nun yung tita ko na tatrabaho dyan sa Albay dito pa So lang. ano naman Elizabeth, may tanong ko lang ano yung narating mo nung Grade 10 po. naka-grade 10 ka? Pero po hindi po ako nakagraduate kasi nasa Bataan na po ako nun. Pero naka-grade 10 po. Hindi lang ako nakagraduate. Hindi ka lang naka-graduate ng grade Nakaatin 10. ng graduate ako. Okay. So doon sa nung ikay naging kasambahay dito, lalo na nung dito ka pa noon, si papa mo, ano yung sitwasyon nung time na yun? Okay pa naman po siya. Okay, nag-aral pa yung dalawa. Tapos ako nga po dun sa kasambahay sa Legazpi. Tapos siya hanap buhay pa siya. Okay pa naman po siya nun. Kakapaglakad pa po siya, malakas pa siya nun. Tatrabaho po ko. Okay. Bakit? Opo. Matanong ko lang Elizabeth, kasi di ba ikaw yung panganay, no? Matanong ko lang, bakit naisipan ng mama ninyo na pumunta ng Bataan? Magtrabaho po. Kasi ano din nun, talagang si Papa ganun, nagtatrabaho, naghanap buhay po. Di sabi niya, punta siya ng trabaho sa ibang lugar. Yun, nagpapadala-dala naman siya ng buwan, minsan din naman buwan-buwan. Mahina pa naman po yung nun, yung sahod. Tas yung sabay po yung sa 4-piece. Okay naman, kasya-kasya naman yung mga yun po. Kaya yun, naisip. Sabi ko nga po sa kanya, ba't magtatrabaho ka pa, may 4-piece naman po kako. Gusto niya. Balik po talaga siya doon. Yung sila Piniel at Rebecca ay nung kasalukuyan ay kay nagtrabaho bilang isang kasambahay nung araw na yun, sila ay nag-aaral na. Ako, nag-aaral po. Okay. Bakit hindi mo na lang inisip o hindi mo naisip na ipagpatuloy mo muna yung pag-aaral mo nung time na yun? Ano din po, di natigil na po ako sa pag-aaral noon. Hindi na po ako kaysa po ganun kasi palagi na po talaga ako absent sa amin. Talaga na po ako nakakapasok noon. Nagtrabaho na lang po talaga ako. Pero gusto ko pa naman po talaga na mag-aral. Pero mas nagtrabaho na lang po para po magkita muna ng pera din. Kasi sila Piniel muna nag-aaral na silang dalawa. Nagkaroon ka ba ng pagsisisi sa sarili mo na hindi ka Opo, napag-aral? nung nandun na po ako sa lugar ng asawa ko, nagka-pamilya na po ako. Tapos, ayun, pag yung may dumadaan ng mga estudyante, parang naisip ko na sana nag-aaral ako ngayon. Tapos, nainggit ako na naka-uniform sila, naka-ganon sila. Pero, di ko naman po pinag-anuan mo na nagka-anak na po ako ng ganon. Kasi, ganon po talaga yung yung ko. Pero, baka someday, may marating lang po yung buhay ko. Kasi bata pa naman po ako, 20 years old. Pwede pa po sa ALS, yun. Iniisip ko po na pumasok doon. Pero hindi ko man maasikaso noon kasi yung anak ko po, naalagaan ko. Ilan taon na nga pala ang anak 2 years old po. 2 years old. Opo. So, ganun siguro. Ang pinaka-importante dyan siguro, no, wag nyo munang dadagdagan yung inyong anak. Kasi, pag dumating ng 5 years old, ganyan, 7 years old, po pwedeng magsabay kayo sa isang school, di ba? Nag-aaral ka, din yung iyong anak nag-aaral din, di ba? Pero ang ano nga lang dito, yung siyempre may mga gastusin yan. Opo. Yun yung siguro dapat na sa ngayon pa lang medyo paghandaan mo din yung mga magplano ng nararapat doon sa gusto mong marating. Ilan taon na ba yung asawa mo? 30. Pinaka-importante, mag-usap kayo ng maigi na kasi para sa iyo. Pinaka-ano dito yung para sa iyo. Kasi unang-una, ikaw na may sabi na yun nga, bata ka pa naman, pwede ka pang mag-aral. May pasalamat tayo ngayon kasi mayroon ng tinatawag na ALS, di ba? Opo, meron. Grade 10 ka naman, yun nga yung mga elementary pa nga lang pwede, di ba? Ay samantala ikaw ay grade 10. So ganoon na lang siguro, Elizabeth. May papayo ko lang sa iyo, no. Sa mga nangyari kasi sa inyo, sa inyong pamilya, no, sa mga pinagdaanan ninyo,
Alam ko naman na hirap yung pinagdaanan ninyo, niyakap kayo ng kahirapan nung araw na hanggang ngayon ay hindi kayo makapumiglas, di ba? At kung hindi nga dahil sa may mga charity vlogger at lalong-lalo na ni Kuya Bal Santos Matubang na ang hadikain ay makahanap ng mga pamilya na matutulungan, di ba? Kung hindi dahil sa pusong matulungin ni Kuya Bal Santos Matubang, siguro hindi mararanasan ni Pinyel yung panandalian na kumbaga maalwan na pamumuhay. Maalwan, nakakakain ng kumbaga 3 times a day. Kinabukasan hindi maghahanap ng pambili ng bigas or pambili ng ulam, di ba? Na kapiling yung inyong tatay. Yun nga lang, sa maikling sandali na naging maalwan silang mag-ama nung sila magkasama dito sa bahay na to, no, ay hindi kinaya ng inyong tatay, di ba? Ganun na lang siguro yung maisasuggest ko sa iyo. Kasi si Pinyel 100% naman. Opo. 'Di ba? Hindi lang 100%. Baka 10,000% si Pinyel okay na okay yung kanyang magiging kalagayan, 'di ba? Ano man yung gusto niya, ano man yung kailangan niya, ano man yung mga pangailangan niya sa sarili niya, sa pag-aaral niya, walang magiging problema, 'di ba? Kayong magkapatid ngayon yung dapat na magsumikap para sa inyo na rin, no? Ito uling katanungan, Elizabeth, sa ngayon na si Pinyel ay alam mong maganda yung kalagayan, ano yung masabi sa kanya at maipayo sa kanya, kasi siyempre panganay ka, di ba? Ayun, yung sinasabi ko lang sa kanya, ganyan na nandyan na siya kila Kuya Bal, na pagbutihin niya yung lahat ng gagawin niya, lahat ng tinulong sa amin, sa kanya ni Kuya Bal, tumbasan niya ng kabutihan, sobra pa. Mag-aral siya, yun, tapusin niya yung pag-aaral niya. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya na wag muna siyang gagaya sa akin. Na ako po, alam ko na talaga yung sitwasyon. Kaya, yun, sinasabi ko sa kanya, magsipag siya sa buhay niya. Yun. Magtapos siya, mag-aral siya. Yun lang yung makakatulong sa kanya sa sarili niya. Dito naman kay dito sa inyong bunso, ano yung masasabi mo sa kanya at pwedeng maipayo rin sa kanya? Kay Bika, ayun, lagi sinasabi, nag-uusap kami nandito pa lang na mag-aral siya. Gusto ko nga po sana ako yung, kasi gusto po ko isama ni Kuya Bal na ako na lang yung ipapalit. Ayaw niya naman po talaga, pero naintindihan ko naman siya kasi may asawa na din siya. Pero yung sinasabi niya mag-aaral siya, tuparin niya yon talaga. Yung asawa niya, suportahan na lang siya. Huwag siyang sasaktan, sabihin niya sa akin lahat ng problema niya para masabi ko rin kila Nana Shirley, kaya mga tumutulong sa amin. Yun, mag-ingat siya palagi dun sa Bataan, na magkalayo kaming dalawa. Komunikasyon naming dalawa, sana hindi mawala. Kasi di naman nawawala yung komunikasyon ko sa kanila Siya minsan nagagalit sa akin, kaya sana hindi niya mawala yung niya sa akin, komunikasyon, magkapatid. Okay, Elizabeth, maraming salamat at sana yung plano mo rin na gusto mong maipagpatuloy yung iyong pag-aaral matupad din, kasi ang sa amin, lalong-lalo na ako, kasi di ba ako yung unang-una nakakita kay Pinyel at kay Papa ninyo, di ba? Ako inisip ko kaagad yung maging maayos or matulungan ang mag-ama na kasalukuyan kayo ay wala nung mga time na yun, di ba? Ako bilang isang tatay, isang lolo na rin, inisip ko kaagad yung sitwasyon or kalagayan ni Pinyel, kaya nagdasal ako nung mga time na yon na sana may makatulong din ako, may makaagapay din ako para maibigay yung tulong na dapat at karapat dapat kila Pinyel.
lalong-lalo na sa pag-aaral ni Pinyel. Pero yun nga, medyo matagal-tagal. Siguro, basta matagal-tagal. Pero ganun pa man, yun nga, napakaganda pala ng yung maghintay ka. Kaya ito na nga yung dinasal ko. At dinasal ng alam ko maraming nagdasal ng mga time na yon na si Pinyel ay mailagay sa maayos na kalagayan. At ito, dumating na nga. At maraming salamat nga kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, at sa mga tumulong kay Pinyel. Nang kasalukuyan sila magkasama pa na buhay si Tatay Danilo. Ako mismo ay malaking pasasalamat ko sa kanila, sa mga viewers ni Pinyel, sa mga tagahanga ni Pinyel, sa mga nag-aabang sa buhay, isang estudyanteng muli ni Pinyel. Ano nga pala apelyido ninyo? Hernandez. Ayan, Family Hernandez. At ayun, Elizabeth, maraming salamat sa pagpapaunlak ng iyong kunting kwento. At siguro medyo matagal-tagal na naman tayo muli magkakwentuhan kasi nasa malayo ka na naman. At sana nga, yun nga, marating mo, maabot mo yung iyong pangarap. At siguro meron kang kumbaga magiging parang salamin na ito si Pinyel, ang inyong kapatid. Sana siya yung maging sandalan ninyo. Siya yung maging inspirasyon ninyo para magawa ninyo ng tama kung ano man yung mga tatahakin ninyo. Alam ko naman na aantabayanan ninyo si Pinyel, na sana habang inaantabayanan ninyo si Pinyel, magawa nyo rin yung inyong mga pangarap, lalong-lalo na ikaw, kasi yun nga, bata ka pa naman, malayo pa yung iyong mararating. At lalong-lalo na ang inyong bunsong kapatid na si Rebecca, na sana magmahalan kayong magkakapatid, malayo man kayo sa isa't isa, isipin ninyo na magkakalapit pa rin kayo, kasi ang social media nandiyan lang, ang mga messenger ninyo nandiyan lang. Kung ano man yung problema ng isa, tulungan ng isa. Kung hindi ninyo kaya, nandito ako, Kalingap Tatay Papsi, nandito ang Team Kalingap para tumugon o tumulong sa inyo. Okay? Maraming salamat ulit. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo po, Tatay Papsi, kila Kuya Bal, sa Team Kalinga po. Sobrang salamat po sa kanila, kay Ate Edna. Napakabait po nilang mga tao. Sobra po. Maraming salamat po. Okay, thank you Rebecca. At Elizabeth ano ba yan? Bakit si Rebecca pumapas? Elizabeth po. Thank you Elizabeth. Thank you po. Sige, ingat ka lagi ha. Ingat din po kayo palagi po. Okay.